Hello guys, this is Grace. Welcome to my channel. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pag-aasawa. Gusto mo bang magpakasal o mag-live-in na lang? Para sa akin, parehong may advantage and disadvantages. Depende na lang kung ano yung goal mo sa buhay at kung alin ang pipiliin mo. Para sa akin, kung matagal na kayo mag-boyfriend, magkakilala at talagang nandoon ang sparks, ay hindi nagbabago kahit sa maraming struggles, maraming mga pangangailangan, maraming mga hindrances, okay, magpakasal. Kasi benefit naman yun para sa inyong dalawa at saka sa mga magiging anak ninyo. Kaya mas maganda kung magpakasal. Isa dahil may mga benefits na mapupunta sa anak tungkol sa mga after na makapagtrabaho at siyempre ang sustento kahit saan mapunta ang asawa, ang lalaki man o babae, magsusustento sa family, sa mga anak at magkaroon ng guidance ang mga anak sa pag-aaral hanggang sa paglaki nila, hanggang sa bumuo na rin sila ng sarili nilang pamilya. So, yun ang maganda sa kasal. At, pati sa wife din, marami rin silang magiging benefits, of course. Ngayon, kung hindi naman pinalad na magpakasal at nag-live-in na lang muna ha, meaning meron pa rin chance na magpakasal. So, kung hindi kayo compatible, nagbago at hindi nyo na overcome ang lahat ng mga struggles, mga problema, mga trials, at na fell out of love, na wala ang spark, mas maganda nga na hindi kayo naging kasal muna. Kasi parang trial and error din naman yan eh. Kung kaya mong isustain yung pagmamahal mula umpisa hanggang sa lahat ng problema dumating, well, maganda yon. Pero kung hindi at talagang hindi nyo kayang mag-stay sa isa't isa, hindi nyo na kayang ituloy, mas maganda din na humanap na lang din ng iba na partner or magpahinga muna, alagaan ng mga anak, palakihin. Yun nga lang, may hirapan kang maghingi ng sustento para sa mga anak mo kasi parang wala siyang pananagutan sa'yo. Although may pananagutan siya sa mga bata, sa mga anak nyo, yun din ang mahirap, ang disadvantage ng live-in muna. Although meron din naman tayong batas, kaya lang hindi rin gaano na i-implement dahil marami din hindi na nagkahanap ng asawa o tinitrace kung saan nang nakatira yung asawa, lalaki man o babae. So, yun ang disadvantages. Kaya, kung ano yung prepare nyo na planuhin sa buhay, magpakasal o mag-live-in, mag-testing muna, trial. Kasi nga, mahihirapan ng mga bata, magsasuffer sa broken family. Ganon. Hahanapin nila yung father figure o kaya mother figure nila hanggang sa pag-aaral nila, pagtanda nila. Hindi nila dala-dala yung feelings na galing sa broken family na parang nakikita rin nila na mangyayari sa kanila kung hindi sila malakas ang loob nilang labanan yung consequences na yon ng pagiging broken family. So, yeah. Nasa sa atin yung decision, pero maganda at nasa batas ng Diyos magpakasal, pero dapat i-maintain rin yung pagmamahal na dinevelop nyo sa bawat isa mula nung nagliligawan pa lang kayo, nung magkakilala kayo. Pero pag dumating na yung talagang wala na, siguro magandang gawin din i-reminisce, alalahanin yung mga bagay na kung paano ka na in love sa taong ito. Baka sakaling mag-rekindle yung love, bumalik uli yung spark, yung init ng pagmamahalan, at magpatuloy pa na mag-stay together. So, ma-maintain din yung happy family sa mga anak, father and mother figure sa mga anak. At mas healthy ang mga anak na talagang
galing sa buong pamilya. Wala sila yung takot na maiwanan sila o matakot na mangyari din sa family nila in the future. So, yun. Pero kung depende sa sitwasyon talaga, kung talagang wala na maibabalik pa at nagkakaroon na ng physical abuse, mahirap na yon. Dapat talaga maghiwalay na lang. At ipaintindi na lang sa mga anak kung bakit hindi na kayo pwedeng magsama pa. Siyempre, pangit naman yung nasasaktan ka na, mabigat pa sa loob, tapos, ayun, pangit, masakit sa dibdib. Okay, so, as much as possible, i-maintain ang healthy relationship sa family. Laging may oras sa pamilya, sa asawa, para hindi mawalan ng gana. At laging mainit, laging may spark, laging may harmony sa loob ng bahay. Tatagal at tatagal ang relasyon. At matutuwa kayo na pinili natin ang magpakasal kaysa mag-live-in. Okay? Nasa babae din yun eh. Sabi nila, nasa babae daw yun. Sabi nila. Kasi, keep yourself pretty and healthy at malambing. Yun din ang hinahanap nila. Na hindi na maghanap sa iba. Okay guys, thank you very much. Next video again. Thank you for watching and subscribing and likes. Thank you very much. Bye-bye. Love you all.